Maayong buntag mga kaigsunan. Dalaygon kayo ang Diyos no nga kita gihatagan na sabog lain nga higayon sa pagsimba diha sa iyang ngalan. Daghang salamat sa minsay sa awit nga gihatag sa tong mga igsuon sa Exodus. Ang station brother na himong Exodus. Ako sang gipasalamatan ang tanan nga mga kaigsunan nga dinhi sa atong sulod sa iglesia. Akong gihangyo ang tanan sa pagkumusta sa atong mga katapat. Atong ingnon nga happy Sabbath og malipayon ako nga nakig-uban karon sa pagsimba diha kanimo. Og ako sabi pasalamatan ang atong mga online viewers nga diin sila nagsubaybay no sa matag serbisyo sa atong iglesia. Daghang kayong salamat sa pagpakiuban kanato kanamo sa pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. Nining Sabbath makaigsunan ang atong promotion matug kini sa evangelism. Ang atong kitext makita sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mag-ampo ta? Dalaygon nga amahan, nagpasalamat kami Ginoo sa imong kayugugma nga ikaw nagahatag ka namo og higayon sa pagsimba diha kanimo. Ginoo among ginahangyo nga ikaw magapanalangin ka namo, maghatag og knowledge and wisdom nga maka sabot kami sa mga pulong nga mong pagahisgutan karong adlaw. Pasaylo kami o Diyos sa mga kalapasan, di ka napakya sa buhat sa pulong sa na. O kinang tanan na magitugyan sa ngagaling Jesus manluwas. Amen. Maghisgot ang magkaigsunan about sa evangelization. Brothers and sisters, today we delve in a vital aspect of our faith, the evangelization of children. So makita na ito mga kaigsunan about kini sa itong mga kabataan dinhi mismo sa atong iglesia. No? Mga kaigsunan at karon atong susihon ang usa ka importante nga bahin sa atong pagtuo, ang pag-ebanghelyo sa mga bata. So we often focus the larger church community, but the gospel's call extends to every creature, including our children. So, kasagaran kita nag-focus lang sa mas dako nga komunidad dinhi sa iglesia, no? Apan ang tawag sa ebanghelyo moabot sa matag binuhat lakip ang atong mga kabataan. So it emphasized the need for consistency between teaching and practices within the church to create a positive environment for the children. So nagpasabot kini nga panginahanglan sa pagkahiu sa tali sa pagtulunan o sa mga buhat sulod sa simbahan aron makahimo og positibo palibot alang sa mga kabataan. So what is evangelization? To evangelize is to share religious belief, especially Christians ones, with people. So ang pagpangwali mao ang paambit sa mga tinuhan sa relihiyon labi na ang Kristohanon nga tinuhan sa ubang mga tao. So preachers and ministers evangelize from the pulpit in their churches every Saturday. Certain Christians believe that it's important to evangelize to others, to preach the gospel and convey what they believe. So ang uban nga mga Kristohanon nagtuo nga importante ang pagpangwali sa uban aron magwali sa ebanghelyo og ipadayag ang ilang pagtuo. Dito sa biblical basis mga Kristohanon. Atong tun-an dinhi ang sa Biblia kung unsa ang atong angayan buhaton alang sa pagmatuto sa atong mga kabataan. So Jesus himself affirms the ability of children to believe as seen in Matthew 18:6. But anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the deep of the sea. So, grabe no? He embraced them and spoke of their faith as a model of adults. So this verse emphasized the value of its individual believers, particularly those who are young
or new in their faith. So kini nagpasabot nga sa bili sa matag usa sa magtutuo, labi na kadtong mga batanon pa o bag-o pa sa ilang pagtuo. So Jesus uses a strong language to convey the severity of leading someone into sin, indicating that the punishment for such as an action would be far greater than a physical death. So gigamit ni Jesus ang kusog sa mga pulong aron nga sa maipakita ang kabug-aton o pagpauna sa usa ka tawo sa sala nga nagpasabot nga ang silot alang niining buhata mas labaw pa kaysa usa ka physical nga kamatayon. So the image of millstones around the neck as a metaphor for the crushing and irreversible judgment. So hulagway kini sa milon nga bato nga naglibot sa liog mao ang usa ka metafora alang sa usa ka makapakurat o dili na mausab nga paghukom. Furthermore, Mark 16:15 says here, "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Matthew 16:15. So commands in this verse, Jesus directly asked his disciples to articulate their understanding of his identity. So niini nga bersikulo makaisan direkta nga gipangutanan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga ipahayag ang iyang pagsabot sa iyang pagkatao. So this question follows a discussion about what others were saying about Jesus and emphasizes that the importance of personal belief and confession of faith. So kini mao ang pangutana, no, nagsugod sa usa ka diskusyon mahitungod sa unsay gisulti sa uban mahitungod ni Jesus ug nagpasiugda sa kamahinungdanon sa personal nga pagtuo o pagpahayag sa pagtuo. So the power of example. Children learn, absorb, and absorb by watching. Sa daay makaigsoon ang mga kabataan, makakaton og musuhot pinaagi sa pagtanaw. So bantayan nato makaigsunan kay usa kini nga balantayan sa labi natong mga ginikanan, no? Kay kita mahimo nila nga modelo labi na sa atong pagtuo diha kanang. So they draw conclusion about the truth of our faith based on how we live it. So kining atong mukuha sila og mga learn, absorb by watching. So mukuha sila og mga conclusion bahin sa kamaturan atong balikan, no, sa atong pagtuo base sa atong pagpuyo niini. So busa importante ang pagtulunan nahiyon sa mga binuhatan nga mamugna ang usa ka makanunayan o kasaligan nga palibot alang sa pagkakaton o pagtubo sa pagtuo. So by example magkaisunan. So therefore, it is crucial that our teaching align with our action, creating a consistent and trustworthy and for environment for them to learn and grow in faith. So example sa atong panahon karon makaigsunan. Kinsa may wala nag-struggle sa atong mga kabataan, no? Labi nagmakagunit na sila cellphone or ang ini gadgets nga ilang magunitan. Kinsa wala nag-struggle nga magsugo sa ilang kanang dili dayon tuuhan o dili dayon tumanon ang atong gisugo. Kinsa may wala makaigsunan. Serious kitang tanan, no, sa atong panahon karon kay ang gadgets murag kuan naman kayo karon. So kung nag-struggle ta na makagsunan atong i-check ang atong kagalingon. So kung basin di ay kita mismo, no, babad po ta sa gadgets, sa mga cellphone nga basic more di na ta mabuhi kung wala na sa atong kiliran, no. Siguro isa mo na karon nga dili nato sila mabasol tungod kay ilang nakita. So based on the example, no, nga makita nila kung unsang imong binuhatan. So basin na ay time nga nagkinahanglan sa imuhang tabang or mga advices pero wala nimo gilingog-lingog ra nimo. So kung kana nimo ma-feel nga nag-struggle ka ana nga panahon nga murag lisod na tumanon ang imong gisugo, isasad ka mga nag-contribute ana, no?
kay wala nato na check kung unsa di ay ang atong gipakita sa atong mga kabataan. So ato kining hunahon pag ayo makagsunan kung unsa ilang nakita mao day ilang sundon labi na sa Kristohanon nga pagtulunan. So kung ilang makita magkisunan nga karon pa lang faithful ka sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Siguro sa panahon nga moabot na nga sila na mahimong ma-leaders sa atong iglesia, mahimo usab sila nga faithful diha sa tilan sa Ginoo. Why evangelize children? So nga naman nga atong evangelize man atong mga kabataan makaigsunan. So number 1, their potential. Children are receptive to God's love and can develop a deep faith. So, masaday ang mga kabataan, madawat sa gugma sa Dios og mahimong makabuo og lawom na pagtuo. So, their faith can be a powerful witness to others. Ang ilang mga pagtuo mahimong usa ka kusgan nga pagmatuod sa uban. Demonstrating the transformative power of the gospel. Samtang bata pa sila, nagpakita sa makausab sa gahom sa ebanghelyo. Samtang bata pa sila makagsunan, bansayon na nato silang aron nga dili na sila makalimot o dili na malimtan ang mga pag-advices nato sa log magatubo sila diha sa tilan sa Ginoo. So number 2 is the Great Commission. Jesus commanded us to make disciples of all nations, and that includes reaching children. So gihangyo makaigsunan sa Ginoo or gisugo gyud kita sa Ginoo Hesus nga maghimo og mga tinun-an sa tibuok kalibutan, no? Dili lang dinhi sa tong iglesia kundi binaagi sa tong pag-support sa buluhaton sa Ginoo kita maghimo lakip na makaigsunan nga importante gayud ang atong mga kabataan. Kay sila mao atong future nga mga leaders dinhi sa tong iglesia. Next is building a future. By investing in the faith of the children, we build a future generation of believers who will carry the gospel message forward. So pinaagi sa pagpamuhunan sa pagtuo sa mga bata. Kita magtukod og usa ka umalabot nga henerasyon nga magtutuo sa magdala sa mensahe sa ebanghelyo sa unahan. So ang mga kabataan gayud, naigingon dire ang mga kabataan mao ang pag-asa ng bayan, no? But for us as a Christian in our church, sila makaigsunan atong future leaders. So samtang gamay pa sila ato ni silang bansayon aron din sila magdako nga subay gayud sa pagtuo nga nasentro gayud diha kang Ginoong Hesus. This protecting from harm. Evangelizing children helps them understand right from wrong and develop a strong moral compass, safeguarding them from negative influence. Unsa day ang pag-ibanghilyo sa mga kabataan makatabang kanila nga makasabot sa maayo og dautan ug makahimo og lig-on pangamoral nga mga kumpas nga nanalipod kanila gikan sa negatibong influensya. So, kung atong silang tudluan makaisuna sa bata pa, no? Gagagmay pa, bisan adunay mga pagsulay nga modangat sa ilang kinabuhi, dili na sila matarog tungod kay lig-on ang ilang pagtuo. Apan kung sa panahon man nga mawala sila, aduna moabot ra ang time makaisunan nga mabalik sila diha gihapon sa tiilan sa Ginoo. Tungod kay nga naman nasilsil na sa ilang kasing-kasing o hunahuna nga ang pagtulunan sa Ginoo gayud ang pagasunod. Amen mga kaigsunan? Okay. Berita sa practical steps. First is lead by example. Live out your faith in the way that consistent and authentic. Panguluhan, pinaagi sa ehemplo. Pag kinabuhi sa imong pagtuo, sa paagi nga makanunayon og tinuod. Dili kay maayo lag mo simba, maayo lag dili. So, karon nga panahon makasan tungod kay isa man ta ginikanan nga mahimong example sa itong mga kabataan, kinahanglan nga makita po nilang atong kada sigon
no? Samtang gamay pa sila aron nga mahimo po silang aktibo sa iglesia. So kung unsa man ang mga part nga ihatag ka na itong mga ginan, atong dawaton aron makita po sa mga kabataan nga og ma-encourage po sila sa pagdawat sa mga part nga gihatag sa mga iglesia. So second is teach and nurture provide opportunities for children to learn about the Bible and their faith through Sabbath school, Bible studies, and other program. So tudluan na itong makaigsunan og mumahon. Paghatag og mga oportunidad alang sa mga bata nga makakaton mahitungod sa Biblia ug ilang pagtuo pinaagi sa Sabbath school. So pagtuon sa Biblia ug uban pang mga programa. So mao ni ang makaigsunan, no? Akong gi-encourage mga ginikanan kung aduna man may mga kabataan karon din hiya. So matag Sabado, aduna naman tay mga klase, no? Tagsa-tagsa nga mga classes sa diri sa Luyo, gikan sa cradle, primary, juniors to early teens. So especially sa cradles makasun ato gid sila gihatod didto sa ilang tunanghaan, no? Aron maanad sila nga unsa man kay lahi man gud ang ilang teaching, no, sa ato sa mga adults. So sa Sabbath school gin-encourage tanan nga adto didto ang mga kabataan. So kanang mga bata nga dili pa siya nga makahimo pag-adto ubanan jud nato mga parents. So aron nga excited po sila makaigsunan kay malaayan ma sila sa atong mga program sa mga dinagko kay pa sila kasabot. So lahi ang ilang programa nga sa mga kabataan. So encourage family worship. So kini makaigsunan, kini moy ang ngayon ginato, no? Sundon, make family prayer and Bible reading a regular part of your daily routine. So pagpadasig makaigsunan, himuang ang pag-ampo sa pamilya o pagbasa sa Biblia. Usa ka regular nga bahin sa imong adlaw-adlaw nga rutina. Mo kini makaigsunan ang atong ginabuhat. No, as a Christian aduna tay morning and evening worship. No? Sa pag-worship nato makaigsunan kung aduna tay gagmayng mga kabataan sa kanang lesson, no? Dili man siya makasabot kay pang dinagko naman siya. So aduna tay mga lesson para sa mga kabataan. Mag-provide mag-ask sa atong mga kaigsunan nga adunay mga materials na, no? Adunay mga books nga atong paggamiton sa nila kay kung i-direct na nimo sila through kanang kuan pang dagko nga mga lesson magdi sila kasabot. So aduna sila'y ma-fit pud sa ilahang nga pangidaron nga mga leksyon mga kaigsunan. So create a welcoming environment. Ensure that your church is a safe and inclusive place where children feel loved and accepted. So pagmugna og maabibihon nga palibot. Siguro duha ang imong simbahan o sa luwas og eksklusibo nga lugar din ang mga bata mo bati og gihigugma og gidawat atong ipakita makaigsunan na ma-feel nila ang presence sa Ginoo. So a friendly environment nga true happiness, no, makita nila nga within the church, no, aron ma-feel nila nga ang safety sa tanang butan na dinhi sa atong iglesia. Ang conclusion makaigsunan, the call to evangelize children is a sacred responsibility. Unsa day? Ang ibanghilyo sa mga bata o sa kabalaan nga responsibilidad. So, a vital part of spreading God's love and building a strong future of our faith. Mao kini makaigsunan ang usa ka mahinungdanon nga bahin sa pagpaabot sa gugma sa Dios o pagtukod sa usa ka lig-on nga kaugmaon. Alang sa pagto. So managhiusa kita makaigsunan, let us embrace this opportunity with joy and dedication. So nga nasayod nga kita, nagaputli sa kalag ug umalabot nga mga adlaw. So managhiusa kita sa pag-ampo alang sa grasya sa Dios sa pagdumala ka nato niining importante nga ministeryo. So bisan I hope nga bisan sa mubo nga mensahe ning kabuntagon aduna kitay makatunan nga mga natun-an dili lang sa atong mga kaugalingan kundi ang atong pagbansay usab sa atong mga kabatan aron ato silang madala dito sa
ginharian sa malangit. Once again, good morning and happy Sabbath.